Ayaw mo, ayaw mo. Hello mga mi! So ayan, kwento ko muna kayo kung bakit nga ba nag-iiyakan itong mga batang ito. So opo, si Ate Georgia po, at si Georgette tamang iyak kahapon habang naglalaba kami. So ito nga po yung nangyari mga mima ko. Mga bandang 2:00 pasado mga mi, nag-iyakan tong mga bata na to. Akala ko naman normal lang na nag-aaway sila kasi nga nasa CR ako habang ang dete naman nila o yung jowa ko nasa taas nagsasampay kasi nga patapos na kami nito maglaba. So syempre ang ginawa ko, ako yung unang lumapit dahil ako yung pinakamalapit sa dalawang bata na to. Tapos nagsabi sa akin si Georgia na tinulak nga daw siya ni Georgette sa upuan. Tapos nabangga nila si Tofi, which is yung aso ni Tita Joy. Then ang nangyari, pinagsorry niya tong si Georgette. Natutulog nga yung si Tofi. Tapos siguro pagdukwang ni Georgette doon sa ilalim ng sopa, nagulat si Tofi at nakalmot nga daw siya or nakagat. Hindi ko nga sure mga mi. Kaso nga lang, syempre dahil nga sa mukha ang tama, agad-agad namin dinala dito sa malapit na Animal Bite Clinic. Dito rin ako nagpapa-injection mga mima ko nung nakalmot ako, ninagi ng pusa namin. Kaya pagdating nga namin dito sa clinic mga mi, nagtanong na agad ako dito sa assistant ni Doc kung ano yung dapat na ituro kay Georgette, kung anti-rabies lang ba tsaka anti-tetanus. Pero sabi nga ng secretary or assistant neto ni Doc, kailangan maturukan si Georgette na itong Eric kasi nga sa mukha yung tama niya, which is malapit dun sa brain niya. Pero dahil nga may kamahalan yung Eric na gamot mga mi, pinaturok muna namin dito kay Georgette yung anti-rabies tsaka anti-tetanus. Tapos sabi namin babalik na lang kami dahil antayin lang namin yung padala ng mami niya para maturukan na rin siya nung Eric na sinasabi nung assistant ni Doc. So ayan, pagkarating namin dito sa clinic mga mi, sinabi na namin kay Doc na papaturukan na nga namin ng Eric itong si Georgette. Buti na nga lang at walang ibang patient si Doc, kaya ayan, na-assist agad niya si Georgette at ang una niyang ginawa dahil nga kailangan siyang turukan ng Eric, nag-skin test patch muna si Georgette para malaman kung may allergy siya sa gamot. Kasi kung sakali magkakaroon ng reaction yung skin test kay Georgette, another procedure na naman yung gagawin sa kanya. Nung naiturok na nga yung gamot mga mi, minarkahan lang yan ni Doc ng bilog gamit yung ballpen niya, tapos nilagyan niya lang yan ng oras dahil 30 minutes yung observation dito kay Georgette para malaman namin kung magre-react sa kanya yung gamot o hindi. Kung mapapansin nyo patawa-tawa yan si Georgette, pero kinakabahan na talaga yan kasi alam niya natuturukan pa siya ng isang gamot after nitong skin test niya. So ayan, waiting lang kami ng 30 minutes kung magre-react pa tong skin test niya o hindi mga mi. Fast forward tayo mga mi, so dahil nga hindi nagre-react sa balat ni Georgette yung tinurok ni Doc na gamot, dito na tayo dumako sa kanyang Eric vaccine. Oh, si mami na. Dali na. Huwag ka gaganyan, mababali sa iyo. Mababali yung karayom. Naku. Sige, mababali sa iyong karayo. Akala ko matapang ka. Huwag ka tumingin, dali. Ano, tapos na. Ganun lang yun. O, di ba? Hindi mo nakita. Hindi ka nakailag. Ay ka na. Halika na, buhatin kita. Wala na. After nga ma-inject sa kanya yung Eric mga mi, nagbayad na agad ako, tapos pinag-antay pa kami ng another 30 minutes ni Doc kasi nga under observation ulit si Miel kung may kakaroon ng ibang reaction sa kanya yung gamot na itinurok. Wala pang isang minuto nalasahan ni Georgette na papait daw yung panlasa niya at ang sabi ng doktor normal daw yun dahil lumalabagad sa kanya yung gamot na itinurok. Kaya ayan, binuhat na siya ni Deti niya kasi nga maya-maya lamang mararamdaman niyang parang nangangalay na yung hita niya gawa nga ng dahil sa turok na gamot. Kaya mga mi, kung magkaroon man ng ganitong eksena sa isa sa mga miyembro ng pamilya nyo, mas maigi po na pabaksinan nyo na sila para maging kampante rin po tayo, lalo na iisa lang naman ang buhay ng tao. Lagi nyong tatandaan mga mi na ang buhay ng tao ay hindi matutumbasan ng pera.